Maligayang pagdating sa aming channel kung saan naniniwala kami sa kapangyarihan ng paggawa ng pagbabago. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang tapat at outstanding policeman ng Philippine National Police na si General Rodel Orden Sermonia. So mga guys, simulan na natin, let's go! Rodel Sermonia ay isang Pilipinong general ng pulisya. Siya ay kasalukuyang nagsisilbi bilang Deputy Chief for Administration ng Philippine National Police PNP na may ranggong Tenyente General. Siya ang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng organisasyon ng PNP. Personal na impormasyon: kumpletong pangalan Rodel Orden Sermonia, petsa ng kapanganakan ika-26 ng Enero taong 1968, bayan ng Pilipinas, pamilya, asawa Cherry Pailino, mga bata Nicola Rene Sermonia, Amanda Celine Sermonia at Alexa Sermonia. Edukasyon: College, Philippine Military Academy, PMA, Macatao, Class of 1989. Degree ng Agham Militar. Karera sa politika. Mga karanasan sa trabaho: Deputy Chief for Administration, PNP, dating hepe, Area Police Command APC sa Visayas, dating direktor para sa operasyon, dating direktor para sa ugnayan ng komunidad ng pulisya DPCR, dating regional director para sa Rehiyon 3, dating Bataan Police Director, dating tagapagsalita, tanggapan ng pulisya ng National Capital Region, dating hepe, Regional Highway Patrol Unit 5 sa Rehiyon ng Bicol, dating hepe, Intelligence and Investigation Branch, Cavite Police Provincial Office. Dating Commander, Cavite City, Bacoor City at Dasmariñas City Police Stations. Kaklase ni Philippine National Police PNP Chief, General Rodolfo S. Azarin Jr., mula sa Philippine Military Academy, PMA, Macatao, Class of 1989. Si Lieutenant Gen. Rodel O. Sermonia ay kasalukuyang PNP Deputy Chief for Administration, ang second pinakamataas na posisyon sa 227,000 strong police force. Siya ay naging seryosong kalaban para sa nangungunang posisyon sa PNP noong nakaraang administrasyong Duterte at ngayon ay gumagawa ng panghuling hakbang upang pamunuan ang organisasyon. Kung kukuha siya ng tango ni Pangulong Ferdinand D. Bongbong R. Marcos Jr., 9 na buwan na lamang ang pamumuno ni LT. Gen. Sermonia sa puwersa mula nang magretiro siya sa serbisyo sa ika-26 ng Enero sa susunod na taon. Ang kanyang ika-56 na kaarawan, inilarawan bilang general ng Ironman. Masayang ikinasal si LT. Gen. Sermonia kay Ginang Cherry Pailino Sermonia. Ang mag-asawa ay may 3 anak na babae, sina Nicola Rene, Amanda Celine at Alexa. Ang opisyal ay kilala dahil sa 2 beses na napromote ng may karapat-dapat dahil sa pagtataya ng kanyang buhay sa mga anti-kriminalidad at anti-insurhensyang operasyon ng pulisya. 3 beses din siyang ginawaran ng mga nakaraang Pangulo ng Pilipinas para sa paghatol bilang PNP Best Junior Officer of the Year. Bukod pa riyan, minsan siyang nagwagi sa Metro Bank Search for Outstanding Policeman in Service, isang recipient ng coveted PMA Cavalier Awards for Police Operations, pati na rin ang prestihiyosong Civil Service Commission's Presidential Lingkod ng Bayan at Dangal ng Bayan Awards. Sa kanyang 36 na taon ng paglilingkod sa militar at puwersa ng pulisya, si Sermonia ay patuloy na nagtataguyod para sa mabuting pamamahala upang palakasin ang imahe ng organisasyon. Malaki rin ang paniniwala ng opisyal na ang people mobilization ay isang mahalagang mekanismo sa pagbuo ng tiwala sa pagtataguyod ng matagumpay na kampanya laban sa kriminalidad, terorismo, pag-abuso sa ilegal na droga at katiwalian sa pampublikong opisina. Sa paglipas ng mga taon, nakilala siya sa kanyang tinaguriang relentless outstanding service upang matiyak ang pangkalahatang kapakanan ng mga tao. Bago ang kanyang pagtatalaga bilang TDCA, nagsilbi siya bilang Area Police Commander ng Visayas sa loob ng 2 buwan at bumalangkas ng kauna-unahang framework on localized peace engagement na naging pamantayan upang wakasan ang lokal na armadong labanan ng komunista at tiyakin ang kapayapaan at kaunlaran sa mga lugar na apektado ng insurhensya sa bansa. Si LT. Gen. Sermonia ay minsan ding naging PNP the Chief of the Directorial Staff at isang PNP Deputy Chief for Operations. Dati din siyang PNP Director for Operations, minsan nang namuno sa PNP Directorate for Police Community Relations at bago iyon, ang Police Community Relations Group na ngayon ay kilala bilang Police Community Affairs Development Group. Ang opisyal ay dati ring nagsilbi bilang Regional Director ng Police Regional Office 3 sa Central
Central Luzon at isang Bataan Police Provincial Office Director. Noong mas bata pa siya, nakatalaga siya sa ilang unit at opisina ng PNP kabilang ang PNP Directorate for Intelligence, Criminal Investigation and Detection Group at National Capital Region Police Office. Dati rin siyang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, ay dating hepe ng Regional Highway Patrol Unit 5 sa rehiyon ng Bicol, hepe ng Intelligence and Investigation Branch ng Cavite Police Provincial Office at dati ring namumuno sa Cavite City, Bacoor City at Dasmariñas City Police Station sa Cavite. Si LT. Jen Sermonia ay isang kilalang tagapagtaguyod ng matatag na ugnayan ng pulisya-komunidad upang bumuo ng tiwala at maunawaan ang mga pangangailangan ng komunidad. Para sa kanya, mas mahalagang makipagtulungan ang pulisya sa komunidad para maiwasan ang mga krimen, terorismo at iba pang lawless elements. Para magawa ito, sinabi niya na ang pulisya at ang komunidad ay dapat bumuo ng relasyon nito sa isang matibay na pundasyon ng pagtitiwala at pagtutulungan upang matiyak ang higit na tagumpay sa pagpigil sa mga krimen, sa halip na pagresolba sa mga krimen na ang epekto sa lipunan ay napakalawak at lubhang nakapipinsala. Ipinakita niya ang kanyang mga paninda bilang isang PCR man mula noong siya ay nanunungkulan bilang hepe ng pulisya ng Cavite City, kung saan ipinakilala niya ang mga makabagong pamamaraan upang bigyang kapangyarihan ang mamamayan bilang isang malakas na katuwang ng pulisya sa paglaban at pagtugon sa kriminalidad. Siya ang nagsimula ng una at tanging rescue center para sa mga kababaihan na naging biktima ng karahasan sa tahanan sa Cavite City. Habang nakatalaga sa PNP-CIDG, co-authored at inorganisa niya ang Community Investigative Support, CIS, at nagsilbi bilang program director nito. Ang CIS ay nakapag-recruit ng higit sa 100,000 miyembro na nagsilbi bilang PNP Force Multipliers sa buong bansa at nakatulong sa CIDG na makamit ang higit pa sa administratibo at operational na aspeto. Habang hepe pa rin ng Foreign Liaison Division ng PNPD noong 2013, nakipagtulungan siya sa iba't ibang grupo ng mga dayuhan sa bansa para maagap na tugunan ang mga krimen at iba pang problemang kinakaharap ng mga dayuhan. Ang partnership ay nagsilang ng mga grupo tulad ng Foreign Law Enforcers Community in the Philippines, Filipino-American Law Enforcers Organization at Foreign National Keepers Network. Bilang Bataan Police Director noong 2014, itinuloy niya ang War on Drugs sa pamamagitan ng paglikha ng Bahay Pagbabago Reformation Center na nagbigay ng pagkakataon sa mga drug-dependent sa lalawigan na sumailalim sa paggamot at rehabilitasyon at maging mas produktibong mamamayan. Nagsimula ang kasinungalingan noong siya ay hinirang ni Pangulong Duterte bilang kanyang unang PNP chief noong 2016. Gustong alalahanin ni LT. Jen Sermonia ang isang insidente noong junior days niya nang ipagtanggol siya ni dating Pangulong Duterte noon ay isang kongresista ng Davao City sa kontrobersyal na operasyon ng pulisya noong panandaliang administrasyong Joseph Estrada. Lumalabas na pinangunahan ni Sermonia ang isang anti-narcotics operation sa Caloocan City noong Abril taong 2000 na humantong sa pamamaril sa isang anak ni Representative Luis Baby Asistio. Noon ay kilalang kaalyado ni Estrada, ang anak ni Asistio na si Luis alias Piting, noon ay 32 at ang kanyang live-in partner ay kapwa binaril sa isinagawang buy-bust operation ng grupo ng mga detective mula sa Bulacan CIDG sa pangunguna ni Chief Inspector Sermonia. Sinabi ni Sermonia at ng kanyang koponan na napilitan silang ipagtanggol ang kanilang sarili nang maramdaman ng batang si Asistio na siya ay nakulong at sinimulan silang paputukan ng kanyang pistola sa Kaunlaran Village. 45 pistol na may magazine na naglalaman ng 10 live ammunition, nasa 214 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng P400,000, ang marked money, ilang drug paraphernalia at tuyong dahon ng marijuana. Pagkatapos ay inakusahan ni Rep. Asistio, isang kilalang miyembro ng tinatawag na Midnight Cabinet, ni Estrada o ang kanyang mga malalapit na kaibigan si Sermonia at ang kanyang pangkat ng mga ebidensya laban sa kanyang anak. Gayunpaman, ipinagtanggol siya ni Rep. Duterte, na kilala na noon bilang laban sa ilegal na droga mula sa mga kaso ni Asistio na maaaring sum
Madam Ira sa kanyang buong karera. Sinabi ni Sermonia na kung wala ang tulong noon ni Rep. Duterte, maaaring hindi niya naabot ang kanyang kasalukuyang posisyon. Ang kilalang maverick na diskarte ng 3-star general sa paglaban sa kriminalidad, partikular na ang ilegal na droga, insurhensya at terorismo ay umani sa kanya ng mga papuri mula sa maraming politiko at publiko. Bilang opisyal ng PNP-CIDG, nasangkot siya sa neutralisasyon ng mga mailap na miyembro ng Patinio Kidnapping for Ransom Group, ang pagpatay sa 6 na armadong miyembro ng kinatatakutang Coratong Baleleng Group sa isang shootout sa Dasmariñas City, at pagkamatay ng 2 opisyal ng New People's Army kasunod ng isang labanan sa General Trias, Cavite. So mga guys, hanggang dito na lang muna ang kwentuhan natin at magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Sa mga bago pa lang sa ating channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video. Maraming salamat po. God bless.